Sa sobrang tindi po ng pangyayari sa round number 9 ng Norway Chess 2025, sobrang exciting na round number 10 ang ating matutunghayan. Ano bang nangyari? Unahin po natin, ito pong game ni Grandmaster Magnus Carlsen at laban niya po kay Grandmaster Fabiano Caruana na leading sa torneo. Tandaan, after round 8, lamang si Fabi with 12.5 tapos si Magnus naman 12 points, second place si Magnus. Sino manalo dito? Leading sa torneo bago mag last round. Anong nangyari? Puti po si Magnus. Nag-D4. D5 naman, C4, E6, and then G3 yung tinira ni Magnus na natuwa agad ako eh. Anong ibig sabihin yan? Tumira po ng medyo kakaiba. Hindi po pumunta sa medyo madaling itablang linya. Naghahabol manalo si Magnus. Gusto mag-champion sa torneo. So pagka G3 niya po, nag-knight F6 yan. Sinagot po yan ng Bishop G2 na tinirahan ng Bishop E7, and then after knight F3, napunta sa isa sa paborito ni Magnus. Ginamit niya to nung World Championship match siya kay Nepo, Catalan opening. So nag-castling po yan, castling lang din, and then kinapture yung C4, Queen C2, lahat po yan ay standard na tira ng Catalan. Linya po na nag-A6 yan. At pagka A6, eto matindi. Ang common kasi dyan, A4 to prevent B5. Yung iba naman takes dito. Kaso, medyo popular yun na madalas tabla. Kasi kadalasan doon, nagbi-bishop D7, gumaganon, ganon. Nauwi sa tabla ba? Medyo madaling laruin. Ang pinili ni Magnus, kakaiba. Rook D1. Ayaw ng tabla nito. Kung mapapansin nyo po, after Rook D1, equal yan, pero ang daming imbalance kasi 1 po na ang itim dito. Paano? Magbi-B5 yan eh. At pagka B5, nag-knight E5 lang. Gustong kainin yung tore kaya humarang. Knight D5, linya lahat. At pagka knight D5, B3 lang si Magnus, linya pa rin. Nakinapture po yan. Binawi ng pawn. And as you can see, mabilis tumira pareho. No? Nag-bishop B7 dito si Fabi na sinagot ng bishop A3. Ang bilis tumira ni Fabi sa bishop A3 na medyo nagtaka ako kay Fabi kasi natagalan po siyang tumira dyan eh. Ang linya dyan, bishop takes A3. Pero ang pinili niya, Bishop D6 lang. 10 minutes po nag-isip. Na sinagot ni Magnus ng mabilis. Knight lang po sa may D3. Umatras lang. Ako, ang aking po nakikita, gusto pong tumalon yan dito. Na sinagot ng Knight D7 lang ni Fabi. Pagka Knight D7, E4 lang si Magnus. It turns out, linya pa rin lahat yan. Ngayon, pagka E4, persado po si Fabi, Bishop takes A3. Persado yan. Bakit? Kasi pag hindi niya po tinigs yan, ibalik lang natin ng konti. Let's say, umatras ka dito, may knight C5 pala yan. May knight C5. Ang lalim eh. Pakita ko po, no? Example lang umatras ka dito, knight C5, hitting the bishop. Hindi ka pwede mag-bishop dito dahil may knight takes E6, libre yung bishop. Ngayon, pag ikaw naman umatras dito, may E5, dali yung tore. Pag tumira ka naman ng Queen B8, may capture lang. Siyempre, kakainin mo pagka E5, dali yung bishop sa katore. Ang malaking difference po nun, pagpasensya nyo na ulit kung pabalik-balik, pag kinapture kasi ito na ginawa ni Fabi, and then nag-rook takes A3, umatras yung kabayo sa F6 po pumunta yan. Yan po yung linya pa rin nangyari before. Yung tiradang ganito, hindi na i-epekto yan. Kasi pagka Queen C8 nga yan, kahit kainin mo, takes, and then E5, wala pong bishop na mahahataw doon, pwedeng gumanito lang. Equal lang daw. Ibalik natin. Anyway, pagka knight F6, ang tinira ni Magnus, knight D2. At mabilis pa rin po si Magnus kung mapapansin nyo yung oras niya, 1 hour and 52 minutes. Samantalang si Fabi, 1 hour and 36 na lang. Nasinagot ni Fabi ng number 1 engine move. A5 lang. Para saan po yung A5 na yan? Very important move po yan to prevent yung B4. Bakit? Bakit kailangan i-prevent yung B4? Kasi yung B4, knight C5 solid, tapos yung pawn mo magiging backward sa A6. Anyway, ang problema sa A5, may rook AD1 yan eh. Paano mo to didepensahan ngayon? At ang nakita po ni Fabi ay yung number 1 engine move na C5. Actually, akala ko, balik ko lang po C6 ang ititira para depensahan. Kaso magiging ipit masyado.
C5 pala yung tira, number 1 engine move. Ang tanong ko, libre yan kinapture. Yes, binibigay, pero hindi makain ito. Anyway, lamang naman ng pawn kanina si Pabi. So basically, binalik niya, pero ang kapalit, medyo maluwag yung position niya. Hindi ipit na weak yung C7 kanina. So, ang ginawa po dyan, nag-Queen C7. Ayan, para hindi may tulak, may pressure din po dito, na sinagot lang ng B4 ni Magnus para solid. Ngayon, ang tanong dito, anong gagawin mo? Pwede mong itulak, may passpawn ka dito, pero may solid na passpawn din siya dito. At it turns out, according to engine, pag close mo yan, mas lalamang ang puti. Mas pabor ang engine sa passpawn na to kaysa sa passpawn sa A4. Kaya nga ang best move kainin daw na ginawa naman ni Pavi. Pagka-takes, syempre napalit po yung tore, kinain ng tore, and then nag-rook lang po sa may C1, and after rook C1, eto ang magandang tira daw dito, knight B8, knight dito, na kailangan makita ni Fabi. Pero ang tinira niya, pinakasimple, rook sa C8, which is equal. Bakit? Hindi po matakes pa ito dahil libre po yung kanyang C5 mon. Kaya ang ginawa niyan, nag-queen lang sa may B2. Ano intention niya? Pwede niya na pong i-takes ito ngayon. Na sinagot naman ni Fabi ng 8-6 lang. Napakakunat. Siyempre, kinain po yung kanyang pawn and then bishop C6 to depend upon B5 na sinagot ng queen to B2. Babalik dito or papalit yung kabayo kaya bumalik yung reyna. Siyempre, sabi niya, bahala ka dyan, di naman kita mape-prevent, rook A8 na lang ako. At yung rook A8, hindi daw ganun kaganda. Ibalik ko lang, no? Ang pinapatira po kasi ng engine, mahirap makita Knight G4. O kaya Knight B8. Ang labo, kahit ako rook A8 Rook A8 ang ititira ko dyan. Ang intention niyan, open file Diba? Pagka rook A8, nag-Knight B4 na nga, and then nag-Knight naman sa may E5. Ito pong si Fabi, na kung saan, no ba, pwedeng pumasok dito, pwedeng pumasok dito. Ang ginawa po is nag-F4 at ayan na nga, no? Pumasok na yung knight sa C4 na medyo actually nagtaka ako dyan Akala ko nung una, pinapa-F4 para dito papasok. Pero nag-knight C4 At ang knight C4 is hindi daw ganun kaganda. Mas maganda daw knight G6. Bakit mali ang knight C4? Nagbibigay po kasi ng pawn. Libre po yan, ayan Bakit binigay ni Fabi yan? Kasi akala niya mahuhold niya yung posisyon kahit one pawn down. Kasi kakainin yung bishop, pagka queen takes, rook takes C4. So one pawn up, pero according sa engine, ayan nakita nyo, close to equal. Kumbaga, kaya daw isurvive yan. Kaya lang dapat very accurate ka. At sa kasalukuyan, nasa move 29 pa lang po sila. Tapos yung oras ni Fabi, 35 minutes na lang. Si Magnus 48. Ang ginawa po dyan, nag-rook C8. Yun ang mali. Mali daw. Passive daw yan. Though, pinapressure po yung C4, hindi naman makain or yung C5. Ang tamang tira daw, rook A5. Yan. Yan daw yung maganda. Pressurein mo. Persahin mo siyang dumipensa. Let's say, queen dito. Pagkatira daw dyan, rook A2. Ayan, Di may tulak, Di ba? Anong gagawin? Let's say, siguro, lumabas tayo, gumanon. Ayan, lalabas queen B5 counterplay. Tindi ng counterplay. Ayan, ganun daw gagawin yan. Example, tulak passpawn. Pakita ko lang, Ayan po mangyayari, Yung madipensahan. Pakita ko lang po, pasensyahan nyo na ulit tumaba. Balik natin doon. Ayan. Yun ang tamang tira, equal rook A5. Kaso passive ang ginawang depensa, rook C8. Pagka rook C8, nag-E5, pasado knight D5 para hindi makain yung queen at yung kabayo. Nag-F5 naman si Magnus. Pagka A5, queen A6 lang. Ayan. Libre po yung pawn pero hindi po pwedeng kainin yon kasi matututukan, nakapin ka Kaya queen lang dyan hitting the rook na tumakbo sa C1 and then queen sa may A7 para hindi may tulak. Actually, hindi din ganun kaganda daw yan. Mas maganda daw pumasok ka counterplay dito with a check. No? Ang ginawa, nag-capture sa E6, kinapture naman ng pawn, binawi of course, and then nag-bishop takes D5, kinapture. At ito po ay malinis na one pawn up kay Magnus. Naka-rook behind pa po siya. At pagka queen D4, may weakness pa dito sa D5. Anyway, kahit daw ganyan, very solid daw yan. At hold the ball according sa engine. Nag-queen D7 yan Pagka queen D7, nag-king move. Nag-queen sa C6 and then H4. Pagka H4, king H8 lang. Nag-rook C2.
nag-king move na naman, nag-H5, nag-king move na naman. Ito yung sasabi ko, hold the ball. Bakit hold the ball? Kasi, hindi lang gagalaw yung mga pyesa, hindi makakapag-improve. Kasi pag gagalaw to, alis ka dyan, papasok ka doon, babagsak ito. Ganun ang mangyayari. So, magpapabalik-balik lang. So, ang ginawa nga ni Magnus, umangat pa yung king, oh. Ayan, oh. Pero wala eh. Ngayon, pagkatira ng king dito, nagdoon. Yun, umalis kasi yung queen eh. Ang mas maganda nga daw dito, king h8 ka na lang para wala ka nang iintindihin eh. Pero gumalaw yung queen, nakarook doon. May pressure dito. Barsado ka, mag-rook d8. Ngayon, pagka rook d8, nag-king move, pabalik-balik na naman yung reyna. Ayan, no? Uy, pumasok dito. Dito gusto, no? Na sinagot ng doon, binantayan, itutulak yung pawn, binantayan. At ito daw po ay medyo holdable pa. Ngayon, dito, pagka queen e6, nag-rook sa may b1. Ayan, medyo nakakatakot din, ha? Kasi ito gusto niyo, na sinagot naman ng queen f5. At pagka queen f5, nag-rook lang doon. Opa, teka. Inatakin to, umiwas lang, hindi pumasok, no? Pag pumasok kasi doon, may check ata dito, baka makatabla, tapos or pwede kaya dito, check na ganun eh. So, nag-rook lang sa B2, at pagka-rook B2, sabi po ng engine, equal na equal pa rin daw to. Atras ka lang doon, hold na hold, prevent mo lang ito. Kasi yan lang threat niyan eh. Kaso, si Fabi, nag-blunder ng matindi. Kinain niya yung pawn sa H5. Na question mark, namuti ang bar. Na-miss niya yung simple C6 lang. Naitulak na yung paspon. Yes, nakain niya yung pawn, na-equalize yung material, pero hindi naman importante yung pawn na yun. Ito yung importanteng pabagsakin eh. Dahil sa C6 na yan, at ang plano po niyan ay tulak, tapos ganun, or kain muna dito with a check. Napilitan po yan, mag-king move na lang. Bakit po siya nag-king move? Actually, wala namang ibang tira. Ang best move na nga po dito is queen f7. Kaso queen f7, mayroong b7. Paano ka didepensa? O, queen f5 na lang. Tira ka lang doon ng e6 para matingin ka dito. Yung check dito, wala. Isang check lang yan. Kasi pagka queen f2, check ka na naman, dalawa pala. Queen f3, check ka na naman. And then after king h3, ubos na. Uncheck. Ayun na. Anyway, balik po tayo sa nangyari. Ayan, marami sa inyo nagugulan na. No? Kahit ako din, hindi. Kailangan po kasi pakita natin yung linya para mas maintindihan nyo. Hirap kasi ng endgame na to eh. Anyway, pagka c6, nag-king h7 na nga lang. Para pagka c7 daw, eh, buhay pa kasi may rook c8. Walang capture check eh. O, paano mo to didepensahan? No? Paano mo didepensahan? Kasi pag gumamandong ka dito, makakailalim eh. Medyo baka daw matabla pa yan. Sabi ng engine, close to equal. O, ibalik natin. Kaso, si Magnus pala ang kalaban ni Fabi. Nakalimutan nyo ba? Accurate yan. Except sa laro niya kay Goka siya. Tumira lang ng number 1 engine move, E6 lang. And this is completely winning na dahil dalawang paspon ang problema. Tulak, ayun ang mangyayari. Ang ginawa na nga niya, nag-queen na lang po doon, hinihit po yung pawn, at baka gusto maghamon dito. Kaso, dinipensahan lang yung check while supporting the pass pawn. Grabe. Wala na. Ang gawin mo, tulak na eh, tapos tulak na naman yung isa eh. Anyway, ang ginawa niyan is nag-rook lang sa may A8 at kinapture lang ni Magnus yung pawn, 2 pawns up, o 1 pawn na, pero dalawang pass pawn. Pumasok doon, counterplay na lang kasi tutulak na po yung sunod na tira. So, at least dito nanggugulo. Pero sabi ni Magnus, sa'yo na yan. Pinalit lang yung reyna, binigay yung pawn sa G3, at nag-resign si Fabi. For what reason? Kasi only move, kain. Ngayon, pagka king move, palit na yung reyna. How to defend yung dalawang pass pawn. Let's say capture, takes, iwas ka dito, tulak. Dahil doon, grabe si Magnus! Leading bigla sa torneo. Ito ang malupit na pangyayari. Ha? Malupit na pangyayari. Anong nangyari sa ibang bakbakan? Si Hikaru po natabla, pero nanalo po siya sa Armageddon. Okay? Kay Arjun Erigaisi. Pero ito matindi. Gukesh, nanalo kay Wei. So, ang standing as of the moment, ito po very interesting ang magiging last round na. Tingnan nyo po, ang standing as of the moment, leading si Magnus with
15 points na sinusundan ni Gukesh with 14.5 and then 13 points si Hikaru at 12.5 si Fabiano Caruana. Sobrang exciting ng last round dahil yung apat po na yan may chance mag-champion according sa pairing. Depende sa magiging resulta. Okay? Ganito po kasi ang pairing. Tingnan nyo po. Sa last round, magkalaban si Arjun at Magnus. Tapos si Fabi, Gukesh, Wei Nakamura. So, bibigyan ko po kayo ng mga senaryo. Eto, pag si Magnus nanalo kay Arjun, champion na si Magnus. Pero pag si Magnus natabla kay Arjun, tapos si Gukesh tinalo si Fabiano Caruana, champion si Gukesh. Pero eto matindi. Pag si Arjun tinalo si Magnus, tapos nanalo si Fabi kay Gukesh, tapos natalo si Hikaru, baka si Fabi ang champion. Tapos pag si Magnus natalo kay Arjun, si Fabi nanalo kay Gukesh, tapos Hikaru nanalo. Champion si Hikaru. Grabe. Lahat silang apat may chance mag-champion. Depende sa resulta. Kaya napaka-exciting ng magiging laban bukas ng gabi. Kaya malamang sa alamang, mapa-livestream ako nun. Hanip yan. Grabe. Interesting yun. Kaya abangan nyo po yung mga susunod na video. Grabe si Magnus, no? Bago ko tapusin, hindi ko lang mapigil sa sarili ko. Pagkatapos magkalat, leading pa rin. Partida, no? Hanip na yan. Abangan nyo po yung mga susunod natin na video. Muli, ito po yung Coach P, Master Daniel Causo. Salamat po sa mga nanood ng live streaming natin. Mga nag-send ng star, nag-send ng super chat, nag-like at nag-share. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po mga kapiyay. Don't forget to like and share, follow and subscribe. Bye-bye! That little mouse, 'cause I'm an albatross.